yun. Saka sarap ng taping po namin. Sobrang passionate ng mga tao. Ano dito? Yun. May dumaan. May dumaan. Miss Needs. Na-amaze. Na-amaze si Miss Needs sa new look mo. Oh, New ayun. look, new ano yun? Ano ba to? May effort to, ano, oo. Ako po kasi, binabase ko talaga yung look ko sa magiging character ko. So, gano'n ang look ko dati sa Batang Riles dahil bata, lumaki sa tabi ng Riles. Ngayon naman, sinabi ko kanina may PTSD yung character ko. So, yung look is medyo hindi nakakapag-shave, mahaba yung buhok, wala masyadong time para alagaan yung sarili. Dahil meron siyang mga ibang bagay pang iniintindi bukod sa sarili niya. At bagay So, sa yung bigote. Thank you po. Thank you. First time mo bang nag-action? Art action po first time. first Pero yung Batang Riles, Ang action na yun. drama action po siya. Pero ito, syempre sa Firewall, hindi naman po nawawala yung drama dahil gusto natin may puso palagi yung material yung ginagawa. So, hindi lang siya basta action na barilan ng barilan. May dahilan po kung ba't kami nakikipag So mahirap ba yung hardcore action? Masaya po siya. Mahirap, pero kahit na every taping day, hindi pwedeng hindi papawisan, hindi pwedeng mapapagod. Yun yung nagpapa-excite po saan pumasok sa office, sa taping araw-araw dahil ano kaya ang mga bagong stunts yung gagawin namin ngayon. And sobrang collaborative kasi ni Direk. Yun yung gusto ko eh. Parang hinahayaan niya kami mag-explore bilang actor. So, Pero nag-training ka pa bang humawak ng barel or opo, sa Air Force, nag-training po ako. Nag-overnight po ako sa may Army, Starlock. Nag-aral po paano humawak ng pistol, ng rifle, paano yung tamang yung mga pagpasok sa building. Kasi hindi pwedeng bara-bara lang po eh. So yung papakita po namin sa Firewall is kung paano talaga sa totoong buhay nangyayari. And aside from yung sa looks and sa marksmanship, paano ka nag-prepare din sa PTSD? Research po, para sa akin, kakaibang approach siya sa acting. Sa ginagawa ko na before, medyo may pagka-technical dahil ano po ito eh, totoo siyang nangyayari. So kailangan, ayaw mong may ma-offend, ayaw mong mali yung pagka-portray mo. So kami na direct dinidiscuss namin na paano ba nangyayari internally sa loob ng isang taong ina-atake minsan ng PTSD. So yun, I think sana maayos po yung paggawa namin. Sana wala kaming masagasaan or maling magawa. So, Mga films, mga psychologist, meron ka bang mga... research through online. Wala. Miguel, Ano masasabi mo dun sa daily struggle ng taong may PTSD? Mahirap po siya kasi hindi nila kontrolado yun. Same with Galo na minsan kahit sa mga pinaka-importanting bagay pa aatake yun. Wala pong control. Hindi rin siya ganun kadaling pahupain. May mga nakakausap po ako na sinasabi nila na minsan ang ating araw ayaw sumagot. nagla-last yun. So, mahirap po talaga. Miguel, hindi kayo nakasagot kanina doon sa kung na-experience nyo na ba ang mag-star? Ako po, wala po eh. Kasi hindi po ako talaga palabukas ng inbox ko. So yung mga scammer siguro, ano ba, tagal mag-reply nito, wag na nga ano. Tamad. Medyo, di ba? Medyo tamad po ako mag-reply. Pero have you become more mindful since becoming part of this series na sa mga online presence mo? Of course. Kailangan ginagamit natin sa tama yung social media ngayon. Lalo na ngayon na yung mga tao nakatutok talaga sa phone, di ba? Konting maling gawain, parang maaari kang tularan ng mga kabataan. Yun pa naman po yung iniiwasan ko as much as possible. Kailangan, kung makikita nila ako, gusto ko ma-inspire silang gumawa ng mas mabuti. And siguro, bigay awareness din kasi yung lola ko, bago mag-start yung Firewall, naniniwala siya sa fake news na sabi, may kasama daw dito si Eman, si Aljur, di ba may lumabas na ganung article. So, kumbaga parang premonition na rin yun sa mga mangyayari sa Firewall na usually yung mga hindi masyadong maalam sa technology, sila yung madalas naloloko na sa scam dahil, di ba, hindi naman po sila sanay. Kaya andito ang Firewall, ang Task Force Firewall, para magbigay ng awareness na ito yung nangyayari sa mundo natin, ito yung generation natin na sa technology, pwede kang maloko. So, ingat-ingat. Sunod-sunod na yung action mo. Tingin mo ito na yung path mo sa genre acting mo.
hindi ko naman po masasabing action star ako. Siguro more on actor ako. So kung anong ibibigay na material sa akin, makakaasa po sila na ginagawa ko yung best. So dati drama binibigay ko po yung drama. Ngayon action, binibigay ko po yung action. And I'm hoping din na maka-experience ng iba't ibang genres in the future. Mapa-TV man, mapa-movies. Yung every Saturday na show, meron ba yung season? Opo, Planet X. Yun naman, kakaibang experience din naman po yun kasi first hosting gig ko siya and malapit pa sa puso ko na travel show. Ako mahilig po ako mag-travel eh. So, sobrang nag-enjoy ako sa ano na yun. And yung sinoutout ko po kanina, si Abidja, siya rin po ang director, si Direk Abidja. So, Anak ni Direk. yes, so galing. Yeah, parang matagal ko na rin naman pong gusto i-explore yun. Kung anong pakiramdam. And sa Batang Realize din naman po, kumalas na rin ako sa love team kasi lumaki ako sa industry. I mean, doon nag-start ulit yung career ko sa love team. So ngayon parang at least kahit papano meron solo. Miguel, reaction lang kasi di ba mag-start yung airing nito, di ba? So anong feeling na makakapanood ka na namin parang 6 days with your experience? For hanggang Sunday. Ay, hanggang Sunday nga pala. Sorry, Sunday. So, Oo nga, hanggang Sunday. Isang linggo Okay. Nangyari na ba yan dati? Or... Parang, oo po, ngayon buong linggo. Siguro first time pala mangyayari sa akin na masasabi ko lang blessing po siya. Dahil, di ba, ang daming work. So, thankful lang po ako. Kahit pagod, di ba, pag andyan ang biyaya, ayaw naman po natin tanggihan. Lalo na't mga ganda rin naman yung binibigay ng blessing sa akin. So, grateful po ako. Yun lang po. Ang galing. Pero Miguel, kumusta yung working relationship with Kai? Super good. Yung teamwork namin hindi lang nasa screen. Kahit behind the camera nag-usap kami kung paano pwedeng tumakbo yung storya, ano pa yung pwede namin pagandahin. At kapag na-discuss namin yun, pupunta kami kay Direk, si Direk, yung tenga niya bukas, yung EP namin, yung PM namin, lahat collaborative. Kaya teamwork siya ng buong production ng mga cast. So, kay Kylie, grateful ako na makatrabaho siya dahil dati medyo nakaka-intimidate eh. Siyempre, Kylie Padilla, action star. Pero nung nakilala ko siya, nakatrabaho ko siya, mas naiintindihan ko siya bilang tao. And yun, sinasabi ko sa kanya na mas nakikita ko siya bilang tao ngayon, hindi lang bilang Kylie Padilla. So, happy ako doon dahil nakakabuild ng relationship with my partner. Miguel, sa sobrang busy mo, nakakasali ka pa rin sa content ng Minsan po. Pag may time, pero pag wala, hindi naman po namin pinipilit. Meron kaming ginagawa ngayon yung mga life apps na... And your brother's getting popular. Oo, brother. Of course. Hindi ba siya mag-artista? Gusto niyo po. Oo, ito, sabi ng Marami mga po mayroong fans. gusto, Ang pero daing fans. ayaw niya po ata. Ayaw. Ayaw po. Miguel, do you still have time for yourself? So ngayon, honestly, wala po. Pero okay lang yun dahil gano'n naman po talaga. Minsan may marami kang time para sa sarili mo. Ito yun. And minsan wala. Dahil mararamdaman mo na sasabihin sa'yo ni Lord na, okay, this is your time to grind. Grind ka muna. Dadating yung panahon na magpapahinga ka. And gusto ko lang din pong sulitin yung pagiging bata ko. Diba? Dahil in the future, baka wala na akong energy or baka hindi na same yung opportunities na ibibigay sa akin. So ngayon, habang busy pa, go lang ng busy is good. Sa love life, may time ba? Meron po, lagi po Meron may- pa rin. Kailangan balance mo Oh, talaga. bilis ng sagot, Kahit mahirap, Mahirap diba? na magreklamo. Hindi naman po. Si Isabel sobrang understanding naman na alam niyang pag may show ako, kilala niya ako na nagpo-focus talaga. Passion. Miguel, may nag-comment. Kamukha mo ang American actor Timothy Chalamet. I don't know if I pronounce the anyway, accent. Timothy Chalamet. Ano po, na syempre nakakatuwa, pero kahit na hindi ko po na masyadong nakikita yung sarili ko sa kanya, natutuwa ako dahil idol ko po siya. Yung mga projects na ginagawa niya, So, have you pinapanood. seen his movie? Napanood Opo. mo yung movie? Opo. Favorite ko yung A Beautiful Boy niya. Kanya, So, okay. para maikumpara kay Timothy Chalamet,
Masarap po sa pakiramdam, Diba? pero sana hindi lang sa loob. Gusto ko rin makagawa ng mga materials na ginagawa. Miguel,